Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May Jimenales. Sa inyong harapan ay kukwento ko si isang sa bayan na bawat tumawa. Bawat tumawa sa bayan ng may suot. Diyan ang palagi sinasabi ng kanilang dato na si Rupangit, ang pinakamasungit na tao doon sa kanilang bayan. Tuwing may makakita ang kanilang dato na parang gusto nang tumawa ang tao, pinapagalitan agad niya ito. Di ba sabi ko, parang tumawa dito sa lugar natin? Yan ang palagi sinasabi niya kapag may tao na gustong-gusto na talaga tumawa. Kaya hindi na lang makatawa ang mga tao dahil pinipigilan agad nito ng kanilang dato. Isang umaga, naglalakad si Isem doon sa bayan ng may suot. Siya ay naglalaro. Kinakausap niya ang mga matsing. Dumating ang ilang mga minuto, dumating rin ang mararaming mga tao. Tinignan nila ng tinignan si Isem. Kaya gustong ipasaya ni Isem ang mga tao. Kaya nakakita siya ng mga matsing. Ginaya na ito. Isa ako matsing. Yan ang ginawa niya para tumawa ang mga tao sa bayan ng Misuot. Ngunit hindi tumatawa ang mga tao doon sa bayan ng Misuot. Kasi baka dumating na naman ang kanilang dato na si Rupangit at pagalitan na naman sila. Kaya umakyat na naman ang umakyat si Isem doon sa puno at doon tumalon-talon siya, gumiwang-giwang siya, sumayaw-sayaw siya, pakimbot-kimbot pa ang puwet nito. Kaya pagtalon-talon niya doon ay may lumabas na mga insekto at pumasok ito sa katawan ni Isem. Kaya biglang nakatalon si Isem doon sa puno. Gustong tulungan ng mga tao si Isem. Ngunit, ang ginawa nila ay sinira ang bahay ng mga bubuyog. Galit na galit ang mga bubuyog. Zzz. Kaya tumakbo sila ng tumakbo palayo. Ngunit si Isem ay walang takot. Kaya hinabol ng mga bubuyog ang mga tao. Niligaw ng mga tao ang mga bubuyog para hindi na sila mahabol ng bubuyog. Kaya mabilis sila na tumakbo doon sa kanilang dato na si Rupangit at sinabi nila, Rupangit, si Isem ay may kasalanan. Hinahabol na po tayo ng mga ibon dahil tumatalon-talon siya doon sa puno at gumigewang ang kanyang puwet. At galit na galit ang kanilang dato na si Rupangit. Kaya hinanap si Isem. Nang nakita niya si Isem na naglalaro at kinakausap ang mga bulaklak, ay tinawag niya ang pinakamalaking tao doon sa kanilang bayan. Sugudin niyo si Isem! Kaya takot na takot si Isem. Wala siyang ibang mapuntahan. Kaya naganap siya ng daan kung saan siya makakapagpalayo doon sa bayan ng Misuot. Nakakita siya ng isang daanan at doon siya dumaan. Mabilis siya na tumakbo para hindi siya makita ng pinakamalaking tao doon sa bayan ng Misuot. Kaya hindi tumagal, nag-isip ng paraan si Isem kung paano niya mapapasaya ang mga tao. Kaya naisipan niya na maghihintay muna siya na magkakalayo na ang mga tao at isa-isa niya itong papatatawanin. Kaya pumunta ulit siya sa bayan ng Misuot. Nakita niya na ang mga tao ay malayo-malayo sa kanilang mga kasama. Kaya isa-isang nilapitan ni Isem ang mga tao at pinatawa ito. Kaya walang ibang magawa ang mga tao kundi tumawa na lang ng tumawa. Lahat ng mga tao sa bayan ng Misuot ay masaya na. Ngunit na isang tao pang hindi napapasaya ni Isem dahil sobrang sungit nito. Ito si Rupangit. Kaya nag-isip ng paraan ang mga tao at may naisip na paraan na si Isem. Sabi niya, maghanap po na kayo ng mga salamin at
agad natin ito sa muka ng inyong dato na zero pangit. Kaya naghanap ng mga salamin ang mga tao. Marami na ang kanilang nahanap na mga salamin. Pinakita agad nila ang salamin doon sa kanilang dato na zero pangit. Pinaharap nila ito. Nang nakita ng kanilang dato na zero pangit ang kanyang muka na namumula at gustong-gusto niya na tumawa, wala siyang ibang magawa kundi tumawa na lang ng tumawa. Kaya tuwang-tuwa na ang mga tao na napatawa na nila ang kanilang dato na zero pangit. Simula noon ay naging bago na ang tawag ng kanilang bayan. Ang tawag na ng kanilang bayan, ang bayan na bawal malungkot. Ang wakas.